Graduation na nga ng auntie niyo nung July 26. Ngayon ko nga lang i-vlog kasi ngayon lang ako nagkaroon ng oras ano. Nag-taxi na nga ako papuntang convention dahil nga akala ko late na ako. Pero pagdating ko nga aba, hindi pa pala ako late at mas marami pang ang late kaysa sa akin. Isa nga ito sa pinakamagandang nangyari sa aking buhay mga B. Kaya naman ito, samahan niyo ko sa mga kaganapan, ano? So yun na nga, pagdating ko nga mga B, inayos ko nga itong toga ko, no? Ala, nakapinpintasa nga talaga dito yung toga. Dahil mahaba-haba nga ang video natin, ako po ay magkukwento lamang. So, ayun na nga. So, lahat naman tayo siguro no, pinangarap nating magkaroon ng degree. Kaya naman ito, pinush ko nga, oo. At hindi ko akalain na gagraduate ang auntie nyo ngayon. Oo, sa edad ko pa namang 31 years old. O, di ba wala talagang edad-edad pagdating sa pag-aaral. Ito na nga yung kwento, no? So, pagka-graduate ko nga ng high school, siyempre may baby na ako that time, no? May anak na ako at the age of 15, yeah. Super aga-aga talaga naman. Pagka-graduate ko nga ng high school, natigil nga ako sa pag-aral kasi nga siyempre may baby na ako. So, hindi parang kumbaga hindi na naging priority sa akin o ng parents ko na pag-aralin ako. Pero pag tinatanong ako noon kung ano ang gusto kong kunin pagka nag-college, ang sinasabi ko palagi, gusto kong maging midwife. So, bakit midwife? Kasi 'di ba ang midwife dati 2 years lang. So, sabi ko nga para makagraduate ako agad-agad, magkaroon nga ng trabaho agad-agad, midwife na lang. At siguro isa na rin sa mga naging dahilan ko bakit midwife ang gusto kong kunin nga na course before. Kasi nga siguro maaga ako nabuntis, gusto kong siguro bigyan na lang ng magandang payo yung mga kagaya ko na mga maagang nabuntis. Hindi para hikayatin pa yung mga teenager ngayon na maagang mabuntis. No, that's not what I meant. Wow, kumbaga nandun na sila sa sitwasyon na yun. So what they need is, alam mo yun, moral support, emotional support. So yun yung gusto kong ibigay. Oo. Wag lang financial support kasi yun din ang kailangan ko. Oo. Kaso nga lang hindi ako nakapag-aral nga kasi nga syempre hirap nga kami sa buhay, hikaws nga rin kami, isang kahig, isang tuka. Wow, ang lalim. OA naman yun. Pero totoo din naman yun. Mahirap talaga ang buhay namin, no? So, minsan nga napunta pa ako sa BSU dati kasi nga gusto kong magtanong-tanong about sa pag-aaral. Kaso nga lang, nung time kasi na yun, na-implement na yung senior high. So, hindi na ako pwedeng mag-college. Kailangan ko munang mag-senior high before nga ako makapag-college. Kaso nga lang, nung sinabi ko nga sa mama ko, kailan pa daw niyang sabihin sa daddy ko kung kaya ba nila na pag-aralin ako ulit. And nung time na iyon, parang ang sagot na lang, siguro parang ano lang, ang sagot nila is a no. Kaso nga lang ang dami pang ano, wow, may sama ng loob, chares, hindi gano'n 'yun. Siguro kasi, nung time na iyon, kapos talaga kami. So, siguro hindi talaga kaya na ni mama tsaka ni daddy na pag-aralin ako. So, 'yun na lang, tinanggap ko na lang, oo. Kaso mapilit nga kasi ako. So, ang nangyari nung 'yun na nga, nung tinanggap ko na lang na hindi talaga ako pag-aaralin, ang ginawa ko na lang, nagtrabaho ako sa call center. So ang nangyari nga dahil nga 'yun na nga gusto ko ngang ipilit na mag-aral ako, ang ginawa ko, habang nag-aaral ako, I mean, habang nag-work ako, nag-aral ako ng umaga. So, work sa gabi, aral sa umaga. Kaya lang mga B, hindi nga midwifery ang kinuha kong course that time kasi hindi ko alam kung bakit. Pero kasi tourism lang ang pwedeng kumukup sa akin. Wow. So, bago nga ako pumunta ng BCU, sinabihan ko si mama na gusto ko nga mag-aral or gusto ko mag-enroll. So, ang ginawa ni mama, nag-loan siya para meron nga akong pang-down. So, yun na nga, nakapag-enroll na nga ang auntie niyo sa tourism. Kaso nga lang mga B, ang nangyari, ito na nga, no, na-inlove ang auntie niyo. Oo, na-inlove habang nag-aaral, habang nagtatrabaho. So, paano na lang? Paano na lang talaga ang pangarap? Natapos ko nga yung buong summer class and nagpatuloy pa rin ako sa pag-work hanggang sa yun na nga. Dahil sa letseng pag-ibig na iyan, nabuntis ako ng 2019. Oo. At nung nalaman nga ni mama na buntis ako, super na naman ang galit niya sa akin. Oo. So, yun na nga, no? So, pinagpatuloy ko pa rin ang pag-work, ang aking work habang buntis nga. So, not until nanganak ako, doon na ako nag-resign. At dahil wala namang ibang mag-aalaga sa baby ko that time, ako na lang. Oo, syempre ako naman yung nanay. So, nag-stay nga ako sa bahay ng ilang years. Oo, 3 years din ata. At nung mga panahon na iyan, ay depressed ang auntie niyo. Oo, super depressed talaga siya. So, hindi ko alam kung ano ba talaga ang silbi ko. May silbi pa ba ako? Wow, naginarte. Hindi yan pag-iinarte. So, ayun na nga, question ko na nga yung worth ko bilang babae, bilang tao, bilang nanay. So, ano nga ba ang silbi ko sa mundong ito? Kaya naman, doon na nagkaroon ng idea ang auntie niya na what if mag-aral ako, di ba?
nag-contemplate nga ang auntie niyo at pinag-isipan ko talaga ng very, very, very deep ang mga desisyon ko sa buhay. So, ang dami kong question sa sarili ko kung worth it ba na mag-aaral ako o kaysa mag-abroad. So, dun yung do. So, sa dalawang yun, pinag-isipan ko kung anong gagawin ko. Kung alin ba talaga ang mas tama. Ang mag-aral ba ulit o ang magtrabaho na lang para kumita nga ng pera. Ang pinili ko nga mga B, mag-aaral ako. Oo, kasi nga, first of all, syempre, maganda na rin na may pinag-aralan ako, may degree ako, alam mo yun, may pagmamalaki ako bilang tao. At isa pa nga, after nga ng 4 years, pwede naman akong mag-work and mas madali sa akin na makapaghanap nga ng trabaho kasi nga, syempre, college graduate. So, yun na nga. Kahit nga naman gusto kong mag-aral, kung wala naman magpapaaral sa akin, so, paano yun, di ba? So, ang ginawa ko, kinausap ko yung ex ko kung pwede niya akong tulungan. So, wala naman, hindi naman siya na dalawang isip. Kaya naman thankful pa rin ako na kahit ganun nga ang nangyari sa relasyon namin, siya yung naging daan. Kumbaga, siya yung naging daga. Naging daga? Siya yung naging daan para makapag-aral nga ako. So, ayun na nga, pinayagan na nga akong mag-enroll. Kaya naman ito, pumunta nga ako agad sa BCU para nga mag-enroll. And nung time nga na iyon, nagdadalawang isip ako kung midwifery o nursing ang kukunin ko. So, yun na nga, nursing na nga ang pinili ko kasi yun ang sabi ni Sir Bantali. O, si Sir Bantali ang isa sa pinakamagaling na CI sa BCU, sa department nga ng nursing. Ito na nga ang problema, hindi ko nga naisip na ang mahal-mahal pala ng tuition ng nursing. Anyways, nakagraduate na ako, so bakit pa ako ngayon magsisisi? Oo, di ba? Hindi man naging madali ang journey na ito para sa akin, pero thankful pa rin ako kasi nga, nung time na pinag-iisipan ko kung mag-aaral ako, parang nagkaroon pa ako ng agam-agam kung kakayanin ba ng financial, kakayanin ba ng utak ko, ng katawan ko. And eto na nga, kinaya ko nga, oo. And habang nag-aaral nga ako, ang dami nangyayari, no? Ang daming nandyan na nga yung problema ko sa relasyon ko, naghiwalay kami, and habang dinaramdam ko nga yung pain na dinulot nga nun sa akin, nag-aaral pa rin ako. Alam mo yun, parang wala kang karapatan na tumigil sa pag-aaral kahit na heartbroken ka, alam mo yun, kailangan mo pa rin pumasok araw-araw kasi nga, kailangan mo kailangan, hindi ka pwedeng sumuko kasi nga, nandyan na, kailangan mong ipagpatuloy kahit na nasasaktan ka, kahit nga na depress ako, and yun na nga, may time pala dati na hindi ko na kinaya yung bigat ng iniisip ko. So, ang nangyari, pumunta na nga ako sa hospital. So, chinek nila ako doon, inassess nila ako, binigyan nila ako ng gamot, and tinik ko yung gamot for 2 weeks. Dapat nga babalik sana ako for the results ng lab kasi meron po silang, wow, napapo talaga ako. Meron silang ni-request na mga examinations na kailangan kong gawin pero hindi ko nga nagawa kasi wala akong pera. Sorry na. Oo. Kaya naman sa lahat ng feeling niya wala na siyang purpose sa buhay. Meron kang purpose sa buhay. Oo. Kaya naman kaibigan, ang una mo ngang gawin ay lumabas ka sa comfort zone mo. Mahirap baguhin kung ano yung nakasanayan mo, pero yun yung kailangan mong gawin para nga mag-grow ka. At kung nalampasan mo nga yung first step na kailangan mong gawin, ang second step natin, isipin mo kung ano yung goal mo ba, ano yung objective mo, ganun. At ang step 3, kung paano mo siya i-achieve. Hindi nga madali ang journey, kahit anong klaseng journey yan, wala talagang madali, oo. Kaya naman ang kailangan mo lang talaga maniwala sa sarili mo na kaya mo, na may patutunguhan ka, na may worth ka bilang isang individual. Sa buhay nga natin, hindi naman talaga mawawala ang problema, ang up and down. Wow, up and down. Hindi talaga mawawala yan. Ang kailangan lang talaga natin gawin maging matatag tayo at huwag tayong patatalo sa mga problema sa buhay. At huwag mong hayaan na i-down ka ng ibang tao kasi ikaw pa rin naman ang may hawak ng manubela. Kumbaga, ikaw ang magdadrive kung saan patutungo ang buhay mo. Huwag kang paapi. Wow, dahil danas na danas ko yan. Ang daming nagsasabi na, ito, wala nang patutunguhan sa buhay kasi ang aga-aga niyang nanganak or nagkaroon ng anak. Pero alam mo, maaga ka man nagkaanak, as long as you have the goal, as long as you have the dream, alam mo yun, meron kang silbi sa buhay. Mangyayari yung mga gusto mo sa buhay hanggat naniniwala ka sa sarili mo. At syempre,
hangga't may mga taong naniniwala sa'yo. Kaya naman, hindi pa huli ang lahat para ikaw ay mag-grow. Kahit 60 years old ka na, kung gusto mong mag-grow, aba, mag-grow ka. Kung makitid ang utak mo, palawakin mo yan, oo. Hindi ko sinasabing perfect ako. Siyempre, hindi ako perfect. May pagkakasala pa rin naman ako. Pero at least, di ba, nandun ako sa point na nag-grow ako. And more progress to come. Wow. Kaya naman, sa lahat ng nakasama ko sa journey, maraming salamat sa support ninyo, ano? Sa lahat nga ng negative and positive nga na sinabi nyo sa akin, naging fuel nga yan para ako ay magpatuloy nga sa buhay. At nagpapasalamat ako, no? Kahit na medyo minsan nakakasakit na, oo. Pero again, sa buhay talaga ng tao, kailangan mo talaga makarinig ng mga ganyan, mga masasakit na salita para ito ay gamitin mo. Hindi mo siya ititake sa negative, pero ititake mo siya sa positive para magamit mo nga siya para nga ayusin ang buhay mo at para hindi ito maging miserable. At ang masasabi ko nga, good luck talaga sa next chapter or next journey ng aking buhay. At sa mga anak ko, sana masaya kayo sa achievement ng nanay nyo. And that's all for today. Babu!